Balita mula sa Denmark, aabot sa 18 kataong sugatan sa salpukan ng dalawang tren sa Copenhagen kahapon kung saan 5 sa mga biktima ay nasa kritikal na kondisyon. Sa ulat ng Copenhagen Police, bagamat kasulukuyang hindi pa tukoy ang sanhi ng aksidente, agad namang nailikas ang lahat ng pasahero at wala ring nasawi sa nangyari. Dagdag pa ng mga otoridad, ang mga tren ay kadalasang sinasakyan ng mga taong patungo sa kanilang mga trabaho, gayon din ng mga estudyante papasok sa mga eskwelahan. Gayunpaman, may tuturing ito ng posibleng pinakamalalang train accident na naganap sa lungsod kung saan huli naganap pa noong 2019, kung saan 8 nasawit, 16 naman ang sugatan. At sa iba pang balita, muli pang pinalawig ni US President Donald Trump ang tigil putukan ng 3 linggo sa Israel at Lebanon. Ngunit giit ng Pangulo, huwag siyang madaliin na agad na tapusin ang giyera sa Middle East dahil para sa kanya, Amerika pa rin ang may kontrol sa Strait of Hormuz. I want to make the best deal. I don't want to put that kind of a timetable on it, but it'll go pretty quickly. And we'll have the strait opened up. Now, right now, we have it closed. We have total control of the strait. Ito'y sa kabila ng mga sunod-sunod na ulat na manaharan ng oil shipping vessel ng Iran at Amerika sa nasabing Gulf region. Samantala, nilinaw rin ni Trump na wala itong balak gumamit ng nuclear weapon kontra sa Iran, gayong hindi raw anya kailangan dahil para sa kanya ay nakapagtala na ito ng malaking pinsala sa bansa. I use a nuclear weapon. We've totally, in a very conventional way, decimated them without it. No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. At yan naman nakakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.